nag-overpromise siya na hindi niya ma-deliver. At ang Kongreso yung nag-resist sa pagbaba sa presyo. Kaya si Secretary Vince ay yung umamin na hindi pala kaya yung ipinangako at kaya siya siguro humarap doon para siya kasi mismo yung nangako, kaya siya yung babawi ng kanyang pangako. Hindi credible ang mga pinapangako. Isang araw sinasabi nila, pababain natin ng 50% at ito daw ang sinabi nilang pinakamalaking reforma sa kasaysayan ng DPWH. Pero yung pala hindi nila kayang i-guarantee sa 2026 budget. Congress, halimbawa, sa DPWH, sasabihin na dapat mga proyekto na nakalaan po, ito po ba'y paniwala? Kasi sa halos taon-taon nitong mga nakalipas, projects at meron pang nabanggit nga, ang kasama nyo po dyan sa Kongreso, si Congressman Sid Ungab, na minsan ang napapriority pa yung mga unprogrammed na mga proyekto imbis na paglaanan po ng pondo, budget natin, yung mga matagal ng mga proyekto na needed na lang talaga ng budget. Marami po yan, mga malalaking proyekto na umpisahan pa ng nakalipas na administration, hindi na paglalaanan po ng pondo. Pero talagang ano na yun, dumaan sa matinding pag-aaral. Pero nauuna yung mga unprogrammed, which is common na nagiging sanhi din po ng anomalya po, Congressman. I definitely agree that we do not need these projects for economic growth. Unang-una kasi hindi naman pinipili ang mga proyekto ng mga engineers ayon sa pangangailangan. Pinipili ito ng mga politiko, kaya nga tinatawagang pork barrel ito. At madalas, tulad ng example ng flood control, pinipili sila ayon sa kung ano yung pinakamalaking kita. At ang isa ding masasabi ko na resulta nito ay hindi naman ito nagbe-bring in ng investment sa ating bansa. Ang foreign direct investment ay nasa pinakamababang level mula sa 2020. If I'm not pumasok sa Pilipinas sa mga nakaraang mga taon na nagsabi dahil sa mga DPWH projects sila pumapasok dito. Ang sa tingin ko pinakamalaking factor bakit walang mga foreign investors sa Pilipinas ngayon ay dahil sa political oil pa rin sa mga corruption issues. Kasama na din dyan yung lumabas na issue on the BIR giving letters of authority to many businesses even if there is no nagko-contribute sa perception na hindi magandang investment destination ng Pilipinas, na ang resulta ay bumaba ang ating economic growth at konti lang po ang ating new job creation, kaya tumataas po ang ating unemployment. So ang solusyon para sa ating economic growth ay hindi karagdagang DPWH projects. Dapat nating bawasan ang korupsyon at i-achieve ang political stability. Bago lang ulit si partner MJ, balikan ko lang yung naging desisyon po ng Korte Suprema. Sa tingin niyo po, kasi debate rin po ito, kung yung return or restore. Kasi ang sinasabi po, ang pagkakaintindi ng mga nakakausap natin, ang pagkakaintindi nila sa desisyon ng Korte Suprema, isauli yung inilipat. Pero meron din kautusan doon na isama doon sa 2026 budget. Pero di ba po ba parang double taxation ba ito? Kasi yung unang tax yun yung naibigay pero kinuha sa kanila, no? Ngayon, kokolekta na naman ng tax para itatapal doon sa unang kinuha. Ano po ang take nyo dito po, Congressman? Tama, mali po talaga na ang solusyon ay ang taong bayan ang magbayad para sa mga inilipat na pondo na napunta naman sa flood control. Ang talagang dapat ay singilin natin sa mga contractor at yung ibang mga nakinabang sa mga contractor na yan na sila yung magbayad ng 60 billion na ito. Ang isang madalagdagan ko rin ay kulang pa nga din yung 60 billion kasi binawasan pa nila yung dapat pumunta sa PhilHealth sa 2026 and 2025 budget. Kaya in effect, if you look at the total amount that should have been going to PhilHealth after all these years, kulang na kulang pa siya at hindi natin ibinalik yung inilipat na pondo, binubuo lang natin yung pondo na dapat na pupunta sa PhilHealth all these years na hanggang sa 2026 budget ay kulang pa. Kong, anong perception na pinapakita nung pagpunta ni Secretary Vince Dizon sa BICAM?
Well, I think backstory dyan ay nag-overpromise siya na hindi niya ma-deliver. At ang Kongreso yung nag-resist sa pagbaba sa presyo. Kaya si Secretary Vince ay yung umamin na hindi pala kaya yung ipinangako at kaya siya siguro humarap doon para siya kasi mismo yung nangako, kaya siya yung babawi ng kanyang pangako. Kaya, di ba, malaking factor din yung kautusan ng presidente na pababaan yung presyo ng construction material. Baka doon naghugot, Kong. Malamang. Pero galing din naman kay Sec Vince yung mga presyo na yun eh. At siya yung nag-compute. Kaya I think, I'm sorry to just be candid here, lumalabas dito, ay hindi credible ang mga pinapangako. Isang araw, sinasabi nila, pababain natin ng 50% at ito daw ang sinabi nilang pinakamalaking reforma sa kasaysayan ng DPWH. Pero yung pala hindi nila kayang i-guarantee sa 2026 budget. Nako. Yung sinasabi na reenacted budget na lang. Kesa magpasa tayo ng budget na tainted with corruption. The same lang pala ito sa 2025, which was branded as the most corrupt budget in Philippine history. Ano tingin mo, Kong? Reenacted budget 2026. I think based on tonight, dahil nag-convene na muli ang BICAM, hindi ma-re-enact yung budget. Pero ang isang interesting question ay kung 406 billion pesos ito out of a 6.7 trillion budget, bakit hindi na lang ipinasasana yung 6.3 trillion muna pesos na ito? Baka may dahilan bakit itong 416 billion pesos ay napaka-importante para sa iilan. Pero siguro ang inyong viewers ay pwedeng mag-isip na lang po bakit napaka-importante na isama ang 406 billion pesos na ito. Congressman, hindi po ba ito maging president na pwede palang dumalo yung cabinet pwede palang makisuyo ulit sa BICAM na i-adjust yung budget? Kami rin dapat? I'm just saying na hindi naman siya yung nag-drive na itaas yung presyo. Nangako siya, pero hindi niya ma-deliver, kaya siya nandun para bawiin ang kanyang pinangako. Pero ang masasabi ko din naman ay unprecedented din ang open BICAM na ito kasi sa nakaraang mga taon naman daw hindi nagkaroon ng mga diskusyon katulad nito, kaya hindi din nagkaroon ng oportunidad para ang mga members ng cabinet ay magpresenta kasi baka nga ang lumalabas ay papel lang ang nangyari sa BICAM in the past years eh. So we're breaking a lot of ground with this budget, not only with the attendance of a secretary, but even just having discussions and having it live streamed. Opo, siguro bilang panghuli, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan po, Congressman, sa gitna po ng mga ganitong mga usapin po sa politika dahil marami ng mga lumalabas. Napanood ko nga yung isang documentary ng isang media organization sa Singapore, grabe pala yung pinagdadaanan natin na problema lalo na sa pag-attract natin sa mga turista na malaki po palang ambag sa ating GDP. In terms of ekonomiya pa yun, kung maalala ko, yung DOT, Department of Tourism, binawasan din ng malaki yung kanilang budget, no? Message nyo lang po sa ating mga kababayan po, sir. On your point about yung lost opportunities ng Pilipinas sa tourism, I think you can say that the corruption in this country might be 1 trillion pesos per year, but the lost opportunities from investors who go to other countries because the Philippines has corruption issues might be trillions of pesos per year. Kaya napakalaki talaga ang epekto ng ating corruption sa ating bansa, both direct and indirect. At sana pagkatapos ng Pasko, pag babalik na muli ang gobyerno sa trabaho, pwedeng ituloy ang mga investigasyon sa mga corruption issues at masolusyonan natin ang mga issue na ito sa bagong taon. Congressman, maraming salamat po sa inyong oras at panahon sa ulitin po. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste po mga kapartner na pag-usapan natin lalo na po dito sa patuloy pang hinihimay na 2026 national budget, pati rin yung 2025 budget, issue din po ng korupsyon, tsaka yung isa pa, yung MAIP, no?
naging sentro ng diskusyon din ito, partner MJ, dahil nagagamit kasi ito bago ka mabigyan ng tulong Oo. medikal, kailangan mo munang sumangguni kay politiko. Mag-bless. Oo, nagagamit tuloy ito. Di po ba meron tayong itong PhilHealth, meron din tayong Universal Healthcare Law. Bakit hindi na lang 'yun ang pagtuunan ng pansin?